isulat mo sa anghel ng simbahan sa Philadelphia. Ito ang sinasabi ng banal ng totoo na may susi ni David. Nagsasara at walang makabukas, nagbubukas at walang makasara. Apokalipsis 3:7. Kamusta, binabati kita ng kapayapaan ng Panginoon. Maligayang pagdating sa ikapitong episode ng seryeng ito tungkol sa 7 sulat ng Apokalipsis. Sa ikapitong episode, tatalakayin ang plano ng Iglesia. Tatalakayin ang sulat sa Philadelphia. Ang lungsod ay kilala sa masaganang lupa na nawasak noong ika-17 na siglo at muling itinayo ni Emperador Tiberio Cesar. Philadelphia, lungsod na madalas tamaan ng lindol. Noong panahon ng mga Romano, may halaga ito, ngunit konektado sa Sardes. Ngayon, Alaseir ang pangalan ng lungsod, na nangangahulugang lungsod ng Diyos. Sa Asia Minor, ito ay kilala bilang Philadelphia. Itinatag ito noong 189 BC ni Eumenes Tegon ng Pergamo. Ang mga pader ng sinaunang lungsod ay nakapalibot sa mga burol na may mga guho ng templo. Ang mga guho dito ay mula sa ika-8 na siglo at ang mga guho ng Philadelphia ay hindi pa natatrabaho. Ang dami ng mga templo at mga pagdiriwang ay nagbigay sa Philadelphia ng espesyal na katayuan. Marahil ang kasaganaan nito ay dahil sa masaganang plato. At ito ay naging daan para sa yaman. Dahil ito ay konektado sa ibang lungsod at sa dagat Egeo sa mga daungan ng Efeso at Smyrna. Ang Philadelphia ay naging isang daan para sa Ebanghelyo ayon sa nakasulat sa simula ng sulat sa Apokalipsis 3:8 na nagsasabing, "Alam ko ang iyong mga gawa at narito may bukas na pintuan at walang makapagsara. Kahit kaunti ang lakas mo, iningatan mo ang aking salita." Ang pananampalatayang Kristiyano ay naroon sa Philadelphia. Ang panahon ng Philadelphia ay kumakatawan sa mga siglo 7 at 9 na may pag-usbong ng misyonaryong pagpapalawak. Ang pagbuhay na ito ay resulta ng mga propesiya ng Lumang Tipan tungkol sa maagang ulan na naghahanda sa lupa at ng huling ulan na nagpapahinog sa mga bunga para sa ani. Ang unang ulan ay may kaugnayan sa makapangyarihang pagbuhos ng biyaya ng Panginoon sa Iglesia sa kanyang simula, na nagbibigay kakayahan sa Iglesia na itanim ang Ebanghelyo. Ang ikalawang ulan ay may kaugnayan sa pagbuhos ng biyaya ng Panginoon, na naghahanda para sa pag-aani ng mga huling bunga upang maging handa para sa pag-akyat. Ang mga aspeto ng propesya ay maihahambing. Philadelphia at Laodicea ay magkasabay. Dito darating si Jesus. Narito ako'y dumarating. Apokalipsis 3:11. Sa Laodicea, si Jesus ay kumakatok sa pinto. Narito ako'y kumakatok. Apokalipsis 3:20.
Ang Philadelphia ay pagmamahal ng magkakapatid. Ang Espiritu Santo ang patunay ng pagmamahal ni Jesus. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinubuhos sa atin. Ito ang panahon ng malaking espiritual na pagbuhay, dulot ng pagbuhos ng Espiritu Santo na nagpapakita ng pag-ibig katulad ng huling ulan. Mula noong 1530 na maaaring panahon ng Philadelphia, ang mga sigaw ng kalayaan ay umaabot sa buong mundo nang ang Biblia ay nagsimulang iimprenta at basahin. Inilalabas ang mundo mula sa kadiliman patungo sa muling pagsilang. Mula sa ika-18 siglo, nakikita natin ang pinto na bumubukas. Ayon sa Apokalipsis 3:8, ito ang pangako sa Philadelphia. Kapag ang mga lalaking pinangunahan ng Espiritu Santo ay itinatag bilang saksi ng kapangyarihan na nagdadala ng bagong buhay sa iglesia. Maaring banggitin ang mga pangalan na mahalaga sa panahong ito. Jonathan Edwards, Moody, John Bunyan, Finney, Spurgeon at William Booth, Stanley Jones at marami pang iba. Mga avivalista na tinawag na apoy ng Diyos. Ang mga siglo 18 at 19 ay saksi sa mga kaluwalhatian. Isang espiritual na pagbuhay. Ang iglesia ay lumitaw mula sa mga guho ng Tiatira. At muling nabuhay. Kahit may kaunting lakas, iningatan mo ang aking salita at hindi itinanggi ang aking pangalan. Ang iglesia sa Philadelphia ay malayo na sa kasaganaan, sa maling propetismo, sa temporal na kapangyarihan, sa idolatriya at sa politika. Natagpuan ang kayamanan na itinatago na siyang perlas na may malaking halaga. Tandaan na ang ating paglapit ay propetikong. Sa mga guho ng Philadelphia, may mga arkeolohikal na lugar na hindi pa na-explore na tiyak na maraming impormasyon tungkol sa lungsod na ito. Makikita natin ang katulad na bagay sa talinghaga ng perlas dahil dito ay makikita ang kaalaman. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang negosyante. Siya ay ibinenta ang lahat at binili. Mateus 13, mga taludtod 25 at 26, ang pangangaral ng mga tagapagligtas ay inilarawan sa talinghaga ng perlas habang ang kaligtasan ay hindi maabot ng marami. Ang Espiritu Santo sa anyo ng isang tao ay natutuklasan ng perlas na may halaga, na siya ang Jesus. Sa Philadelphia, ang kaalaman kay Jesus ay naganap sa Espiritu Santo bilang nagbubunyag kay Jesus. Katulad ng negosyante na naghanap ng perlas, ganon din ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng kaalaman. Ang perlas ay nabuo sa pagdurusa sa loob ng kabibe.
habang ito ay nakikipaglaban upang alisin ang irritant sa loob. Sa parehong paraan, sa proseso ng pakikibaka laban sa kasalanan sa puso ng tao, si Jesus ay nabuo bilang isang perlas na may halaga. Ang pintuan sa Philadelphia ay nagtatag ng sigasig ng iglesia. Sa bukas na Biblia ang kayamanan. Ngayon ay natagpuan ng perlas. Isang pintuan ang bumukas ayon sa Apokalipsis 3:8. Ito ay tungkol sa mga susi ng ebanghelisasyon sa mundo na nagbubukas ng pintuan ng langit si Jesus para sa marami. Ang bautismo sa Espiritu Santo, ang mga kaloob, ang ebanghelisasyon, ang malaking sandali ng pagbabalik loob. Ang sigasig sa ebanghelisasyon ng Espiritu Santo ay nagdala sa kanila na tawaging mga ebangheliko. Ang kaluwalhatian ng panahon ng propesya sa Philadelphia ay ang pangalan ng Panginoong Hesus sa iglesia. Ang panahong ito ay minarkahan ng malalaking pagbabalik loob. Mula sa 18, sa talinghaga. Ang salita ng Diyos ay naipapakita. Habang sa talinghaga ng perlas, ang pangalan ni Jesus. Ito ay patunay ng malaking kapangyarihan o apoy na bumabagsak sa mundo na may mga tanda at bautismo sa Espiritu Santo, mga himala at kaligtasan. Ngayon ay nagaganap ang bagong palitan ng mga halaga na muling bumuhay sa iglesia, ang pagkilos ng Espiritu Santo. Makikita ito sa talinghaga. Ibinenta niya ang lahat, Mateo 13:46, 2 bahagi. Sa talinghaga ng nakatagong kayamanan, ang lupa ay maaaring ituring na simbolo ng mga material na interes at kapangyarihan. Habang sa talinghaga ng perlas, ang mga resulta ay espiritual. Ang ibang perlas ay kumakatawan sa ibang tagapagligtas na may mga paraan ng kaligtasan. Ang perlas na may malaking halaga ay si Jesus, ang nag-iisa at sapat na tagapagligtas. Ito ang natuklasan sa mga prinsipyo ng reformasyon. Mula sa kaalaman ng salita ng Diyos, si Jesus ay lumitaw bilang perlas na may malaking halaga. Ang salita ng Diyos ang nagbigay ng kapangyarihan na nagpasiklab sa ilaw, ang apoy ng Espiritu Santo bilang tanda na ang sigaw ng hatinggabi ay malapit na. Pagkilos ng Espiritu ng Kaalaman sa Iglesia ng Philadelphia. Ang Espiritu ng Kaalaman ay mananatili sa Kanya. Ang kaalaman o paghahayag ang pokus ng Espiritu Santo. Nasa Taludtod 7, Kabanata 13 na nagsasabing, ito ang nagsasabi kung ano ang totoo. May susi ni David, ang nagbubukas at nagsasara. Ginamit ng Panginoong Hesus ang susi ni David noong 97 Apo de Tristi. Nang matuyo ang puno ng igos at umusbong ito noong X66 PH, makikita ang pokus sa Taludtod 8.
Narito may pinto sa iyong harapan. 5 pangako ng Panginoong Hesus sa Iglesia sa Philadelphia. Unang pangako, taludtod na gagawin kong dumating at sumamba sa iyong mga paa. Ikalawang pangako. Ang ikalawang pangako ni Jesus sa Iglesia sa Philadelphia sa Apokalipsis, Kabanata 3, taludtod X, ay nagsasabing, dahil iningatan mo ang salita, ako rin ay iingatan kita mula sa pagsubok na darating sa mundo. Iingatan kita sa oras ng pagsubok na darating sa mundo. Ipinapakita na ang iglesia ay ililigtas mula sa kapighatian. Ngayon, tayo ay nasa pretribulasyon ayon kay Mateo, Kabanata 24, taludtod 20. Ang mundo ay gulo. Ngunit ang iglesia ay inaalagaan dahil sa Espiritu Santo na humahadlang sa masama. Ikatlong pangako. Narito ako ay darating. Ikaapat. Sa taludtod 12, sa unang bahagi, sa sino mang magwawagi, gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. Ang dalawang haliging ito ay mula sa isang simbahan ng Byzantine. Ito ay pangako ng Panginoon. Sa Philadelphia. Sa paanan ng isa sa mga haliging ito, may mga lapida na may mga pangalan ng mga tao na tiyak ay nanirahan dito. Ang pangako sa nagwagi sa iglesia sa Philadelphia ay isusulat ang kanyang pangalan sa haligi ng templo ng Diyos. Ikalima. Sa taludtod 12, isusulat ko ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit at ang aking bagong pangalan. Pangalan ng Diyos. Ay nagpapakita na ang iglesia sa Philadelphia ay hindi tumanggi sa pangalan ni Jesus. Ang ekspresyong ito ay maaring konektado sa mga pangalan ng lungsod bago ito tinawag na Philadelphia. Ang pangalang ito ay nagmula sa pagmamahalan ng dalawang magkapatid. Nagtatapos ang liham sa paanyaya. Sino mang may tainga, makinig sa sinasabi ng Espiritu. Apokalipsis, Kabanata 13, taludtod 3. Kaya't dito natin tinatapos ang ikapitong yugto ng seryeng Ang Propesiyang Plano ng Iglesia sa 7 liham ng Apokalipsis. At inaasahan namin kayo sa susunod na yugto kung saan ang aming tatalakayin ay ang liham sa Iglesia ng Laodicea. Hanggang sa muli.